Hi guys! Ako nga pala, si Agad Trader. Kasi nagte-trade ako agad ng walang drawing ng technical analysis. Habang pinapanood ninyo ang mga videos ko, matututunan ninyo ang real-time response ko sa paggalaw ng market. Nandiyan ang losses at syempre ang winning trades. Para malaman ninyo ang risk management strategy ko, pakipanood na lang yung day 1 video ko. This is day 5. Let's go! So, ito nga pala yung tinitrade ko ngayon. Ang BTC USDT, iisa lang naman, wala nang iba. Kung napanood nyo na yung past videos ko, alam yung isa lang tinitrade ko. So, ito running trade tayo ngayon, June 29 Saturday. No? Ngayon, kung babalikan natin since Monday, kung nakailang trades na ako, ito Sunday to, no? Lagyan natin ng vertical line para malaman nating Monday na. Yan. So, since Monday, bilangin natin kung nakailan na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, tapos pang 20 na to. So, meron na tayong 19 trades. At out of those 19 trades, ang winning trades natin ay 1, 2, 3, isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Meron tayong 13 winning trades out of 19. So, kung titignan natin, 13 trades divided by 19 trades times 100. So, ang win rate natin is 68%. And since it is 13 winning trades, no, meron na tayong 13%. So, kung imagine niyo na lang, kung meron tayong 100,000 na portfolio weekly, tingnan natin. 13% sa loob ng 1 month. Bibigyan tayo ng 73% profit, no? That's 73,000 pesos. Okay. So, simulan na natin ang trade natin. Again, meron tayong 23 pairs. Third pair ang kukunin natin. Starting from BTC. Okay. Tingnan natin. 1, 2, 3. Ethereum. Tingnan natin kung ilang slides. Between 15 to 30 slides. 21 slides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dito lang, no? Tama ba? 21. Oh. Okay, so hanapin na natin yung Monday. Sunday pala to, sakto. Malapit na mag-Monday. Okay. Asan na yung price? Ayun, nasa taas. So, i-remove lang natin lahat ng kung anong drawing dyan. So, makikita natin yung market ay nagre-range at na-reach niya yung previous resistance sa area na to. Pagdating niya sa previous resistance, nagkaroon siya ng consolidation. Ngayon, hindi ba to magkakaroon ng reversal? Kung magkakaroon to ng reversal, pwede. Pero usually kasi pagka magiging resistance to, that may mahabang candle na biglang pipitik pababa. Pero sa tingin ko, wala. At sa tingin ko, kaya siya nagko-consolidate. Gusto niyang butasin yung previous resistance. So, maglo-long position tayo. 121.
Again, 50-50 ang lahat. Yun lang naman yung initial na naisip ko. Okay, so tama nga yung naisip natin na bubutasin niya. So, ano yung naging determining factor ko doon kung bakit sa tinagal-tagal, parang resistant siya, no? Kasi, pagka binalikan niya yung resistance area, dapat may pipitik na candle na biglang bababa. Parang ganito. Pero dito wala eh. Instead, nag-consolidate siya. Parang pinupush through na iakyat talaga yung price. So, nangyari na butas nga, no? It doesn't happen 100% of the time, but in which, in most cases, ganun ang nangyayari. Okay, so 1.2. Bakit tayo nag-long ngayon? Siyempre, following the trend lang, tapos nag-retest. Magandang position to para sa akin. Tignan natin. Yun, napanalo na agad pala. So, makikita natin, nagkaroon siya ng isang pitik bigla, kaya nakuha na natin yung winning trade. After ng pitik, nagkaroon siya ng hindi siya higher high, nabitin na siya. So, ibig sabihin, nahirapan siyang i-break tong price na to at medyo nag-retest. So, kung mag-retest man siya dyan, nangangahulugan ba ito ng downtrend? Sunod-sunod yung series of short candles. So, 50-50 ako dito. Gusto kong mag-long. Pero mas pagbibigyan ko muna yung short-term bias na hindi niya na-break yung mas mataas. So, mag-short tayo dito, guys. Maaari kasing balikan niya muna yung mga itong price na to, itong support na to. Kasi baka medyo malaki na yung tinaas. So, tumaas nga. Okay. Wherein itong price na to, itong pagbagsak niya rito, katapat nito to, usually pagka ganun, magpapatuloy nga lang yung trend. So, again, katulad ng dati, sasakyan lang natin yung trend, 1.21. Let's go. Medyo nag-consolidate yung market dito. Tsaka malaki-laki rin kasi yung position size natin. Kaya wala pang tinatamaang price. Ayun, tinamaan yung stop loss natin. Okay, okay lang yun. Ba't di nyo pa tinake dito? Kasi nga, hindi ko tinitake profit. Dapat, kung ano yung sinet kong price ng target profit, dun siya magte-take profit. Ayoko unahan. May sinusunod akong risk management na akin lang yon. Bagamat, pwede ko i-take, kaya lang hindi naman kasi ako palaging nakatingin sa market sa totoong trading ko. Ginagawa ko lang pag nagte-trade ako, so magsiset ako ng trade, then kakalimutan ko na siya. Ganun ako pag nagte-trade. Hindi ko siya pinapanood, wala akong pakialam. Hinihintay ko lang na mag-notify sa akin na natapos na yung trade. Ganun lang. So dito, nagkaroon ng long candle na pababa. At nag-consolidate. Parang gusto niyang pabagsakin dito. Pero may nakita rin tayong higher high dito, no? So, anong papakinggan nating bias? Yung long uptrend or yung parang nagkaroon bigla ng dito break of structure? For me, mas gusto kong pakinggan yung uptrend pa rin kasi bakit? Kasi wala namang lower high dito. For me lang ha. At saka minsan humahanap lang siya ng mga liquidities dito katulad sa price na to, may imbalance pa dito na naiwan. Babalikan niya lang yan bago siya umakyat ulit. So, tignan natin kung tama yung analysis natin na yun. Ayun. So, tinamaan yung stop loss natin. So, mukhang magkakaroon nga ng downtrend. Pero, tinamaan itong last na. Ito na yung pinaka-final final support ko. Pag binutas niya to, convinced na ako na mag-short position na tayo. Nasa downtrend na.
Ayun, so umakyat siya ulit, which only tells us na support nga to. May binalikan lang na price dito. Then, maaaring ituloy niya na yung trend pataas. Talaga bang uptrend pa rin to? Oo, kasi after nitong recent high na to, na-break niya na may mas mataas na high na rito. At ang haba nung candle na to, which tells us na itutuloy niya yung uptrend. Pwedeng long or pwedeng short term, kasi pwedeng itong area na to, itong buong area na to, maging area of supported resistance. Pwede mag-consolidate dyan yung market eh. Tignan natin. Oo nga, tama. Nag-consolidate nga dyan yung market. So, binalikan niya ulit itong price na to. Nabalikan niya na kanina. So, na-mitigate na kung ano man yung mga problema kanina. So, malakas na yung bearish momentum. So, ngayon, mag-short position na tayo kasi malakas na yung bearish momentum eh. 121. Okay, so winning trade, that's nice. Tapos, tumalbog sa ang area dito, no? Then, inakyat niya ulit. Matapos tong mahabang candle, pinilit niyang iakyat na parang magiging retest to, no? Or kung isa man tong mahabang consolidation area, depende rin, no? Binaba, tapos umakyat ulit. So, parang ito ay support area. Again, itong trade ko na to ay risky. Itong position ko na to. Gusto ko lang i-try itong trade na to. Bagamat hati ako, parang gusto ko rin kasing mag-short eh. Itutuloy lang yung downtrend eh. Pero kung nagko-consolidate yung market, aakyat yan. Ayun, yun. So, umakyat nga. Bakit ko naisip na aakyat? Kasi naisip ko na nagko-consolidate lang yung market eh. Na ito ay support, ito resistance, tapos ito may tinamahan lang yung mga stop loss ng mga naglolong dito sa support area na to. Usually ganyan lang yan. Tapos malilito yung mga tao, no? Pero ito ay nag-create siya ng higher high. Pero mahaba yung mga candles pababa. So, ano yung magiging position natin ngayon? Hati ako sa kung ano yung magiging position natin ngayon. Pero since parang may nabubuong upward channel, nakailang hits na ba? 1. Naka 4 hits na rin, no? Parang babagsak siya eh. Bagamat makita nating series of higher highs, pero sa parallel channel, kung titignan dito, para ma-gets nyo na kasi, papakita ko lang din sa inyo guys. Channel, saan ba yun? Ayun. Hindi na kasi ako gumagamit ng mga Ayan, ganyan guys. So, makikita nyo, meron ng 1, 2, 3, 4, 5. Nakalimang hits na nga. Usually sa mga ganitong hit, yung pang-apat or pang-lima, usually bumabagsak yung market dyan eh. Kaya ngayon nag-place ako ng short position, no? Hindi na kailangan pang drawing, no? Nakita ko na kasi siya eh. Ayun, so tama nga guys, no? O ganun lang ka simple yung galaw ng market. So kung mapapansin nyo, oo, nandun yung technical analysis, pero nakahalo sa technical analysis natin yung psychology ng market. So ang kailangan natin palagi ay experience. So dito, bumaba, tapos nag-consolidate yung market, hindi niya na-break to, magkakaroon ba ng reversal? Minsan nag-iipon lang siya ng lakas, pero wala akong makitang dahilan para mag-reverse yung market para umakyat ulit. So, mamamalagi yung bias natin na downtrend. Yun. So, downtrend nga siya guys. Pero napitik lang yung stop loss natin kasi medyo dikit. Okay lang yun.
So, still, downtrend pa rin yan. Wala namang masyadong dahilan para maglong. Maliban na sa mga retest lang. Ito, malaki-laki yung position size natin kasi FOMO, ano to eh, FOMO entry. Ibig sabihin, hinahabol ko lang yung trend. Medyo nahirapan siyang i-break dito yung support. Isang balik pa dyan. Nag-consolidate na yung market dyan. Okay, tingnan natin. Yun. Yun, very good. Buti na lang, medyo spacious. So, kung familiar kayo sa mga patterns, guys, ano nangyari dito? Seemingly parang may kamukha siya, no? Anong Wyckoff yung kamukha niya rito sa part na to. Okay, so... Actually, ganun eh. Parang ano lang yun eh. Para madali nyo mag-gets, meron lang 3 swings. Yan. 1, 2, 3. Tapos biglang magre-reverse na yun. Gagana lang naman yung market eh. 1, 2, 3. Tapos biglang magre-reverse yan. Tapos bumagsak na. Tapos na yung retest niya dito. Nag-pullback na siya, di ba? So, anong gagawin niya? Itutuloy niya na lang yung downtrend. May dahilan ba? O parang, pero wala namang masyado. Pwede niyang basagin lang yan. Kaya i-trade lang natin, guys. Okay, so tinamaan na yung stop loss natin. Binalikan niya yung price na to. Siguro gusto niya yan. Binalikan niya to. May uptrend na kaya. Wala pa akong masyado makitang dahilan ng uptrend. Bagamat binalikan niya tong price na to. Again, yung uptrend yung talagang nang babasag eh. Yung mga trend. Ito katulad ito. Ayan, mahabang ganyan. Or ito. Sa tingin ko binalikan niya lang tong price na to. Gusto niya lang, siguro may, para mag-gets nyo yung nangyayari sa market, meron lang nag-ano dito siguro, meron lang nag-buy, no? Na hedge fund. Tapos, nung nag-buy long position siya, bumaliktad, di ba? So, negative na yung account niya. Pero para hindi magtuloy-tuloy yung pag-negative ng account niya, magbabay, yung price hahatakin niya pataas. So, bibili siya ng ng mga Ethereum, no? Para umakyat. Tapos, pagdating dito, pwede niya nang i-close yung position niya. Ganun lang yung ginagawa ng mga, para mawala yung negative nila. Tapos, baka kung yung malakas talagang trend, yung pababa, sell short na sila. Tingnan natin kung tama yung analysis kong yun or baka ibabalik na nila yung price pataas. Tingnan natin. Okay, so binalik na nila yung price pataas. Which means parang gusto na nilang umakyat. Or pwede niya rin balikan muna itong price na to bago siya tuluyang bumagsak, no? Pero since nag-create na siya ng series of higher highs, no? Higher lows. So, uptrend siya short term. Sakyan ko lang muna yung uptrend. Yun, nabasag tayo. So, binalikan niya nga lang tong price na to. Then, nagpatuloy na siya sa downtrend ba yan or consolidate? Kung titignan natin, para nagko-consolidate na yung market. Tapos, kung nagko-consolidate yung market, ito yung parang mga support area. Parang gusto ko maglong. Bagamat risky itong gagawin natin, no? Pero, gusto ko lang maglong. Try lang. Kung iniisip kong nagko-consolidate pag nagko-consolidate yung market, pwedeng umakyat yan. Pero pag nagte-trend yung market, babagsak yan. So, dyan natin malalaman. Yun. So, nag-consolidate nga lang yung market. Oo. Kaya guys, so ma-realize natin ngayon na kailangan na-identify natin kapag yung market is nagte-trend pa ba or nagko-consolidate na, no? Paano ba malalaman kapag nagte-trend yung market? 'Di ba? Series of lower lower lows, lower highs, lower high, lower high. Nagte-trend lang siya no. Pero sa short term, pag sinum in mong ganyan, makikita mo
dito. Oh, pagbaba dito, ano dapat kasunod? Mas mababa, di ba? Hindi siya bumaba. Minintain niya lang. Tapos, umakyat. So, isipin mo, parang pataas na, biglang bumagsak. Yung pag, ano ibig biglang bumagsak, edi isipin mo, uy, pababa na to, downtrend na to. Biglang umakyat ulit, paakit na ganun. Tapos umakyat pa. Ano may isip mo pag gagan? Pag gaganyan nakakalito yung market, nagko-consolidate siya. So, pag nagko-consolidate yung market, hahanapin nyo lang yung resistance area, yung mga support area, ganyan. Tapos, yun, buy at support, sell at resistance. Gagano lang siya. No. Pero pag nagte-trend yung market, katulad susundan mo lang. Pero kapag yung style mo, yung sinusundan mo yung trend, tas nakakonsolidate yung market, sasabog yung account mo, mauubos yung laman yan. Gaganon. So, kailangan na-identify natin. Ano? So, this time, ano na kaya to? Long or short? Okay? Parang long, no, guys? Oo. Pero what if ito ay ano? What if ito ay resistance zone? Ito, oh. Ayan. Itong price na to. What if may resistance yan? Sabihin nating resistance, no? Bakit ko naman sinasabing resistance zone ito? Bagamat parang gusto niya na maglong. Again, nasa consolidating market tayo, which means tatalbog lang yan. I may be wrong. Pag tagtuloy yan, magte-trend na yung market. O, di alam na natin. Pero pag tumalbog to, edi nasa consolidating market pa rin tayo. Nakakita kasi ako ng strong rejection eh. Pag akit niya gano'n, di ba malakas? Biglang hinatak pa baba yung price, tapos may mahabang candle pa. So, parang ano eh, nireject eh, nirespect niya tong price na to. So, gusto ko lang mag-short. O, di ba? So, tama tayo ng analysis, guys, no? Okay, so usually pagka ano na yan, yung gusto niya ng yung totohanang mag-uptrend na yan, yung ano yan, mahabang candle na pataas, tapos nagko-consolidate, maliliit na candle lang, para pinipili talaga umakyat. Eh dito kasi may mahabang candle na pababa eh. Kaya yun ang naisip ko. Tapos, itong part na to, ibig sabihin ba downtrend na yan? Maaaring binalikan niya lang din tong imbalance na to. Pag binalikan niya yung imbalance na yan, gusto niya lang may kukunin, baka may mga naiwang tao, o may mga naiwang sellers dyan. So, pagka ganyan, pwedeng ituloy niya kung uptrend man talaga yan, bagamat parang nagko-consolidate yung market, no? Or, pwede rin magtuloy-tuloy na pababa yung market na pag ganun. Diba? Fake out na uptrend lang siya. So, anong susundin kong bias? Well, trip ko lang muna na sundin yung uptrend. At parang ito yung bagong support. Ito yung resistance. Opya. Play lang. Okay. So, hindi. Masyadong mababa. Nandito yung dating support pa rin. Ginalang niya pa rin, nirespect niya pa rin yung support kasi makikita natin after ng pag-hit niya sa support line, support area, biglang may pitik na pabalik na na bullish candle. So, ibig sabihin, nirespect niya yung price na yon. So, para sa akin, mag-up lang ako. Or long position. Yakit mo pa para. Kasi, ano pa eh, hindi pa tinamaan eh. Medyo maluwag-luwag yung natin eh. Position size. Okay lang, wag ka ganun. Yun. So, tinamahan na niya. Salamat. So, again, di natin titake yan, no? Kasi nga, pagka sinet ko yung position dito, di na ako lumilingon. Baga, iniiwan ko na yung computer ko. Tapos, gagawin ko na yung mga ibang bagay sa buhay, no? Ganun lang. Kasi pagka pinapanood mo yung market, no? Hindi siya healthy. Magkakasakit ka. May stress ka pa, nakita umaakit, umababa. Magkakaroon ka ng emotions, which is yun yung isa sa mga pinaka hindi maganda sa trading, no? Yung nagte-trade ka with emotions. Kailangan, wala kang pakialam. Matalo ka manalo, parehas lang pakiramdam mo. Wala kang pakialam, no? Ganun lang. So, asa na tayo, guys? Nasa uptrend na ba tayo? Okay, wait lang.
Oo, nag-create na siya ng series of higher highs, higher lows. Ito, nag-create na siya paakyat. Oo, bumubuelo na siya eh. Para makita nyo guys, so ito papakita ko lang sa trend line, no. Magmula dito, ito yung ano na to, ito yung uy, yan yung resistance area. Ilang beses niya na hit, oh. Ito binrake niya na. Ito rin, oh. Most likely pagka ganyan para sa akin, ano yun eh. Ang dami niya ng hit eh. Tas feeling ko hindi na ganun ka pa. Bagamat mahaba rin to, pero parang gusto niya na i-break eh. Feeling ko lang ha. Feeling ko lang gusto niya i-break. Kaya gusto ko lang mag-long sa area na to. Ayun. O di ba? Kita niyo yung guys. Na-break niya na. Eh, ba't po naman nasabing na-break? Kasi ang daming beses niya nang tinatamaan yung ano eh, yung resistance area na to. So, tandaan lang natin kapag maraming beses ng tinatamaan yan, baba natin konti na para mas makita natin. Ayan, so, ito bilangin niya, 1, tinamaan, 2, tinamaan, 3, muntikan, 4, nilampasan, 5, ang tawag dyan, manipulation. Ilat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pilit na pilit na yun. Parang mag-a-uptrend na siya dito. Ibig sabihin, gusto niya na talaga i-push through yung price dyan. Para umakyat. Pwedeng umakyat or pwedeng manipulation na naman. Pero usually, the more na marami ng beses na tinamaan yung trend line, yung support, resistance, the less na i-respect niya yan. So, this time, di niya na ni-respect yung resistance na yan. At ituloy lang natin. Anong araw na? Sunday ng madaling araw. Pwede pa. Sunday pa ng madaling araw eh. Pwede pa tayo mag-trade. Okay, so ang nangyayari, nagko-consolidate yung market. Siyempre, nasa resistance area tayo. It's normal. At kung nagko-consolidate, it means naglalaban yung mga naglulong, tsaka mga nag-short position na mga maliliit na ano lang. Pero tignan natin kung sinong mananalo, kung ang mga bears o ang mga bulls. Okay, nanalo yung mga bulls, di ba? So hindi tayo nagbago ng bias, no? Tuloy lang kasi na-disrespect niya eh. Tapos umangat, 'di ba? Pagkatas niya umangat, bumalik. Pagbalik, retest sa may area na to, tandaan niyo may katapat siya doon na isang swing. Anong kasunod niyan? Di usually itutuloy niya lang yung trend. Meron ba tayong nakikita ng ano rito? Wala naman nakikita masyadong resistance area. Medyo babaan ko lang. Lakihan natin kasi baka bumatras pa konti. Tingnan natin. Yun, tinamaan agad. Napakasarap mag-trade. Yun. Salamat. So, tinamaan muna bago siya nag-reverse. No? Anong oras na? 1:00 ng hapon. 2:00 ng hapon. Okay na yan. Ayoko na mag-trade. No? Masaya na ako. Kasi ang dami nating trade ngayon. No? Basta ang mahalaga sa huling araw ng pagte-trade mo, dapat winning trade ka. No? Pero kung huhulaan natin guys, ano sa tingin nyo? Pababa to or pataas? Okay. Ano kaya? Mahaba yung candle, no? Ano ibig sabihin? Parang may bagong resistance zone na na-respect dito. Pero baka hahanapin lang natin kung ano yung support area. So kung maging support area man to, pwede tayong ito sample na lang to ha, hindi na to kasama sa trade. Pag maglo-long position tayo, pwedeng ganyan. Tignan nyo lang. Manalo man or matalo, buburahin ko tong trade na to. Okay, so pagpatuloy na siya sa downtrend, ito na yung last. Okay na. Buti na lang, di na talaga tayo seryosong nag-trade, no? So, okay guys, bilangin na natin kung ilan yung naging trades natin as of this week.
Marami-rami ngayon compared yesterday ng trading natin. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Naka 23 trades tayo. Oo. And out of those 23 trades, ang winning trades natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O, meron tayong 12 winning trades, no? So, okay yun. Meron tayong 12%, ibig sabihin. Kung titignan natin yung win rate nun, 12 divided by 23 equals times 100. May kita natin yung win rate natin, 52%, no? Kalahati, ibig sabihin kalahati panalo, kalahati talo. Lamang lang ng 2% sa panalo, o di ba? Okay na rin. Pero ang mahalaga, nakailang wins tayo? 12 nga, nalimutan ko agad. 12 divided by 23. Oo, tama, 12 wins, no? So, 12%. So, tignan natin kung may 12% kayo. 12% weekly. Meron kang 66% na profit every month. That's good, no? Laki nun. Yung 100,000 mo, laki agad. So, kung side hustle lang yan, no? Tapos hindi mo siya ginalaw. Halimbawa, hindi mo siya ginalaw. Nag-trade ka lang ng ganon sa loob ng 3 months. Patient ka lang. Magkakaroon ng halos kalahating milyon, no? 477,000. Basta consistent, ha? 12% every week. Baka lumalaki minsan. Pero kung 477,000 na yan, nakikita nyo, after 3 months, ang kada isang buwan mo, 300,000 na. Parang gusto mo nang mag-resign sa trabaho niyan, di ba? Ayaw mo na magnegosyo, ayaw mo na magtrabaho. Magte-trade ka na lang, di ba? Hindi naman ganon. Mahalaga pa rin yung meron tayong main source of income at yung trading is i-keep lang natin siya as parang sideline lang natin. Hindi siya yung pinaka main job natin. Okay? Additional lang to. Additional pang invest, pang grow more ng capital natin, 'di ba? Pero mag-stick pa rin tayo sa pinaka sure na source of income natin. So that's it for today, guys. Sana nag-enjoy kayo. Sana marami kayong natutunan sa trading session natin ngayon. See ya.